Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. It's Ma'am Lorraine. We need to get to the studio daw. Within an hour, he informed, matapos ang pakikipag-usap sa editor-in-chief. Oh, the photoshoot! Napapalo siya sa noo at kaagad na bumalikwas ang bangon mula sa kama. She was about to head for the direction of the door when he held her arm and stopped her. You don't really remember anything that happened between us last night? Tanong nitong muli. Looking down on the floor, Audrey felt the tension growing inside of her. Please, let go of my arm. We both have to prepare for the shoot. Matigas niyang sabi. Getting out of his pad, her hand could barely turn the key on the knob of her unit's door due to much trembling. After the key fell twice on the floor, she finally managed to open the door and got inside. Leaning against the back of the door after closing it, she squeezed her eyes tight. As she struggled to steady her breathing, she tried to remember everything that happened the other night, but all she had was hazy and vague recollection of everything. Oh my God! What have I done? Oh, bakit ba ngayon ka lang? Kanina pa naghihintay sa iyo si Willa. Si Ma'am Lorraine, hina-high blood na nga kasi ang tagal-tagal niyo daw. Bungad ni Betsy. Pagkarating ni Audrey sa studio kung saan gaganapin ang isang photoshoot featuring a famous young actress. Ano ba kasi ang pinagagawa ninyong dalawa? Ha? At mukhang tinanghali na kayo ng gising. Dagdag ni Kylie. Wala kaming ginawa kagabi o kahit kailanman. Walang nangyari sa amin. Mabilis niyang sagot na biglang natigilan sa paghahanap ng damit na maisusuot ng actress. Easy ka lang, girl. I was just kidding. Napaatras na sabi ng makeup artist sa gitna ng paghahalungkat nito sa makeup kit. Bakit para yatang defensive ka? Okay, sige na. Tama na muna yan. Baka magkapikunan pa kayo, sabi ni Betsy, na nakakasense ng namumuong tensyon sa pagitan ng mga kaibigan. Buti pa, let's all focus on your job instead. Yun nga ang ginagawa ng dalawa. Subalit hindi pa man nakakapili ng maisusuot sa kanilang featured actress, ay biglang napukaw ang atensyon ni Audrey nang pagpasok ni Will sa loob ng studio. Clad in a black fitted muscle shirt and maong pants that show off his lean and toned body, she could not help noticing how sexy he looked, and all of a sudden an image flashed through her mind. His totally bare body was descending on top of her. Oh no! Hindi niya maiwasang mapasigaw. Kumuha yon ng atensyon ng buong staff and crew na kasulukuyang nagpe-prepare para sa shoot. Is there a problem, Miss Noriaga? Tanong ng kanilang editor-in-chief na kapapasok din lang sa studio. Bigla siyang natauhan. Kulang na lamang ay hilingin niyang lamunin na lamang siya ng lupa sa labis ng kahihiyan na nadarama. Wala po, ma'am. Wala pong problema. Pakiramdam niya ay nasusunog na ang kanyang mga pisngi at tenga. Hindi pa man tuluyang nakaka-recover sa nangyari, pumasok naman si Todd sa studio. Feeling her emotion rising up, she looked down trying to avoid his gaze. Subalit, nagdire-diretso ito patungo sa kanyang kinalulugaran. Audrey, can we talk please?
Tanong nito sa seryosong tinig nang makalapit. Wala na tayong dapat pag-usapan. Matigas niyang balik na hindi man lamang inaalis ang paningin sa mga damit na kaharap. Not wanting to get any attention from the people around who were already starting to get curious, the managing editor requested to their immediate superior if he could borrow her for a while. Pumayag naman si Lorraine. Hindi man pabor sa nais nitong pag-usapan, ay pumayag na rin si Audrey sa pagnanais na hindi makakalikha ng eksena sa harap ng mga katrabaho. As she was being led toward the direction of the door, she passed by Will whose hard facial reaction could not escape her mind. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Anong problema, Audrey? Diretsong tanong ni Todds nang makahanap sila ng tahimik na lugar sa hallway, hindi malayo sa studio. Tapusin na natin to, Todds. Wala na akong balak na patuloy pa na magloko o magpaloko sa iyo. Tiimbagang niyang balik. What are you talking about? Ni minsan hindi kita niloko, Audrey. Dahil mahal na mahal kita, alam mo yan. Pagsusumamo nito. Saglit siyang napapikit bago ito muling tinignan. For God's sake, Todds. Tigilan mo na nga ang pagpapaka-inosente. I saw you with my own eyes yesterday habang nakikipaglandian ka sa babae mo. Sa Shangri-La, ilang sandali rin itong natigilan at hindi malaman kung paano siya titignan. How can you be sure that it was me? I was working the whole day yesterday. Sa tingin mo ba, sa sobrang hectic ng schedule ko, magagawa ko pang mambabae? Ha? At anong gusto mong palabasin? Nag-hallucinate lang ako na makita kitang may kasamang ibang babae? Na binibilhan mo pa na nga ng pabango eh. Angil niya. At isa pa, it wasn't the first time that you were caught the other night. We'll catch you with another woman. Ngayon magdi-deny ka pa ba? Bakit ba mas pinaniniwalaan mo pa ang Will na yan kaysa sa akin na boyfriend mo? Ano ba siya sa buhay mo? Ganti ni Todds. Audrey was totally taken aback by that question. All of a sudden, she was at a loss for word. Oh, bakit bigla kang nanahimik dyan? Bakit hindi mo ako magawang sagutin ngayon? Ano ba talaga si William Falcon sa buhay mo? Patuloy na pagdedemand nito. Pwede ba, Todds? Huwag mong ibahin ang usapan. Tigilan na natin to. Matigas niyang balik sabay taliko dito. Subalit hindi pa man siya tuluyang nakakalayo, nakaramdam siya ng pagpigil sa kanyang braso. Audrey, please. Let's work this out. Biglang nagbago ang tono ng pananalita nito. Please, Todds. I don't want to have anything to do with you anymore. Iyon ang mga huling salitang binitawan niya sabay puwersang tinanggal ang braso mula sa pagkakahawak nito. Even as she was already walking away from him, his question remained hanging on her mind. Ano ba talaga si Will Falcon sa buhay mo? Bakit hindi mo magawang sumagot? Pakiramdam ni Audrey ay pagod na pagod ang kanyang katawan pagsapit ng gabi. Animoy 10 photoshoot ang kanyang hinawakan maski ang totoo ay hindi naman gaano karami ang naging trabaho niya ng araw na yun. Nang makarating sa palapag ng condominium kung saan matatagpuan ang kanyang unit, she suddenly stopped on her truck when she saw Will standing beside her door. For a moment, pumasok sa isipan niya ang tumakbong palayo. Sadyang hindi pa siya handang harapin ng binata
matapos ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi. Please, don't think about running away. Ana ng binata, na animoy nababasa ang kanyang isipan. Kahit tuto lang sarili ay pinilit niyang bagtasin ang distansyang naghihiwalay sa kanilang dalawa. I know how awkward the situation is both of us, but we have to talk about what happened last night, Audrey. Paniwala ni Will, nang tuluyan na siyang makalapit sa kinatatayuan nito. Whatever it is that happened between us, I think it will be better if we will just forget about it, Will, she said. Hindi niya ito matignan ng diretso sa mata. Forget about it? Singhal nito. Sa tingin mo ba? Ganun lang kadali para sa akin nakalimutan ang sinabi mo? Na mahal mo rin ako? Sinabi ko yon? Halos magkandautal niyang balik. Sadyang hindi pa siya handang harapin ang mga consequence na mga nasabi at nagawa. Oo, sinabi mo yon. At hindi lang yon. Marami pang iba. Will was trying his best to hide the pain in his voice. Bakit hindi mo ba maalala? O ayaw mo lang alalahanin? Will, kung ano man ang sinabi o ginawa ko kagabi, huwag mo na lang intindihin yun. Please. They were all mistake, saad niya. Mistake? I can't believe that the most wonderful night of my entire life was a mistake for you. Hindi na nagawa ng binata na itago pa ang sakit na nadarama. Alam mo, buong buhay ko, I had been a selfish man. I was always seeking for love, yet I never knew how to give it. But when you came into my life, nagbago ang lahat. I was suddenly willing to give you my entire heart kahit pa alam kong may iba ka nang pinag-aalayan ng puso mo. Pero sa kabila ng lahat, wala akong pinagsisisihan. Cause loving you was and will never ever be a mistake for me. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, ay tumalikod ang binata at naglakad palayo. Habang pinagmamasdan ito ng dalaga ay pilit siyang nakikipaglaban sa sarili, na tumakbo at habulin ito. But at the same time, she was gripped with fear of what would happen if ever she would do that. Patawarin mo ako, Will. Mas mabuti na siguro ang ganito para sa ating dalawa. Mapipigilan natin na mas masaktan pa ang isa't isa. At dito na po natatapos ang chapter 8 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you for watching and God bless all.